Kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, very detailed. Pag natapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chapo, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes. Nako. Dahil Oo. Andrew E. Paldo-paldo pala si Andrew E. Grabe. Kaya pala kahit na mag-rap-rap siya ng walang kakwenta-kwenta di ba? Okay lang Bayad di ba? No, yung mga dati niyang kanta, iibahin niya lang yung yung lyrics. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Pabayaran na siya. Samantalang dati niyang mga kakanta iniba niya lang ng lyrics. Ganun lang. Tungkol sa eleksyon ng kakantahin niya. Wow, sarap naman. Paldo-paldo si Andrew E. Mga kababayan. yung mga expenses. Yun. Wow, grabe po mga Pads Press at mga kababayan. Sukdulan talaga ang pagnanakaw ng administrasyong ito. Sa totoo lang. Manipay ninyo, sa kapipilit nilang nililihis ang usapang ito ng flood control na sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga kabalastugan ng gobyernong ito. Siya namang palagi may muspong na kapalit sa mga diversionary tactics nila. Di ba? Habang tumatagal, ay lalong nababound sa negative trust rating ang Pangulong na ito. Habang nagtatago ang mga tao niya na mga sangkot yan sa kabinete. Di ba? Ang dami nang nawala. Dami nilang tinanggal. Halos sa ilang tao na yun. Siya namang lalong nawalan na ng pag-asang makamit yung tiwala ng sambayan ng Pilipino. Gunggong at mga magnanakaw talaga itong mga to. Walang hiya talaga. Ginamit pa nila si Tariela ng Coast Guard at paingayin sa pamamagitan ng pambabastos sa presidente ng China. Kaya mantakin ninyo. Mainit ngayon ang usapan dyan dinadamay pa si Marcoleta sa usaping traiduran. Kaya marami talaga tinutulak nila na mapahamak si Marcoleta. May mga mali rin naman sila Diba? Kaya nga, galit na galit si Marcoleta sa kanila Kumbaga nililihis nila yung usapin Tapos ngayon, sinesentro nila ang usapin para kay Marcoleta. Mga walang hiya talaga, di ba? Pero ito, may umusbong na naman na talagang magdidiin sa Pangulo ng mga bangag na walang iba ay kundi ang pagbubulgar nakababatang Bersamin. Na ito, may pamangkin ni Lucas Bersamin. Di ba? Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito tungkol sa pag-interview kay Congressman Egay Erice. Etong si Egay Erice, dilawan to pero naging na rin siya, kumbaga aware, concerned sa sa nangyayari sa Pilipinas. Dahil hindi biro ang trilyon-trilyon na ninanakaw ng gobyernong ito. Wala Mapapaliwanag ni Congressman Egay Erice sa bidyong ito. The PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Well, Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila, ni E.S. Bersamin at ni Adrian, Lucas Bersamin and Adrian ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo.
tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Sabi Adrian. ni, yun na sabi, mga magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman. Pero kasi, ang inaalala ng Bersamin, siyempre nga, napanood natin yung video ni Saldico, di ba? Na ginawang talagang siyang sinentro at pinahamak ng gobyernong ito. Etong Adrian Bersamin na to, talagang iniisip niya rin na baka mangyari rin sa kanya. Mangyari rin sa kanya. Ang ginawa nila kay Saldico. Kaya inunahan na nila. Inuunahan na nung batang Bersamin na to. Nawa si Adrian. Business sa Taal, together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Then, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video, hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yun nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Ebidensya rin kasi yan. Po ito. Kami lang dalawa. Oo, para naman Pagkatapos nung tinawagan ulit ako, ni paninigurado ni Erice kung totoo nga ang sinasabi ni Debiste. Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And Sabi niya, yes. Okay. Sabi ko, Positive. kailangan pakita mo sa akin yun. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nakita kami, pinakita niya na yung And CCTV, pinakita niya Isa ring dilawan. Isa ring dilawan. Tino. messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon, apat. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Niya, okay. So, Reneco. Yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Ko, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Pagkatapos, pinakita, sabi niya, gusto niya kami tulungan para hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance po ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng Tapos, committee. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nakita ulit kami, sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Yung mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya ulit. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas. Dito na sa Rockwell na. Mas maganda niya na dumami kayong mga congressman. Dumami kayong malaman yan. Yung grabing sukdulan na yan, nakawalang hiyaan ng gobyernong ito. Para mauntog naman kayo dyan sa kongreso, kailangan malaman nyo rin itong sinasabi ni Erice at pagbubulgar ni Adrian Bersamin. Hindi ko alam kung matatauhan itong mga congressman na to. Ang dami nila eh. Binasura nila impeachment ni Inday Sara eh. Sana mauntog kayo sa kalalagyan nyo dyan. At nang aliwanagan yung pag-iisip nyo tungkol dyan sa mga corruption na yan. Inigot namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman. Enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, hindi mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy. Kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard. Kapag-agalawin yun. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw
nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went Natapa kasi. to meet you that Sunday? Pare-parehas lang sila magkakaedad siguro ng mga kabataan dyan sa gobyerno eh. Bata pa kasi, kaya medyo may takot pa eh. Hindi kagaya ng senior niyang Bersamin. Nakatatandang Bersamin. Na talagang palaban eh. Palaban na pagtatakip ng corruption. Pero tingnan nyo, yung Lucas Bersamin na yan, mukhang ano na rin, natatamaan na rin ng karma. Sa totoo lang. Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? Ano lang, 4 na lang kami congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Oo, nilalaban. Kinonfirm naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings? And then that Sunday, Congressman De Vista said, no more, because supposed to be Adrian also said, Tinanong ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Bersamins. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas Natakot. sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop. Prinesent niya ito, parang indifferent yung the Archbishop. archbishop. So yun yung nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng Mastermind, kababayan, oh. ng civil Powerful. society. So yun yung But did you believe him? Did you believe Congressman De Vista? yung Did you believe narration of facts, okay sa akin. Yung mga ano nila, yung GA 2025, yung mastermind yan, nakakurakot na ng bilyon-bilyon eh. Kaya, kayang-kaya niyang, kayang-kaya niyang umarkila o mag-hire ng abogado niya. Nagaling sa bayan ng pera na pambabayad sa mga na dekalibring nila na abogado. 'Di ba? Galing din sa pera natin, gagamitin nilang abogado. Yung mga sukdulang kawalang hiyan na yan ng mga gobyernong yan. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, very detailed. Pag natapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chapo, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes. Nako. Dahil Oo. Andrew E. Paldo-paldo pala si Andrew E. Grabe. Kaya pala, kahit na mag-rap-rap siya ng walang kakwenta-kwenta di ba? Okay lang Bayad di ba? Yung mga dati niyang kanta, iibahin niya lang yung lyrics. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Pabayaran na siya. Samantalang dati niyang mga kakanta iniba niya lang ng lyrics. Ganun lang. Tungkol sa eleksyon ng kakantahin niya. Wow, sarap naman. Paldo-paldo si Andrew E. Mga kababayan. mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages tungkol sa text And exchange. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang makutin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So, because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Tugin, Ayan, si text campaign message manager of niya. the Alyansa din, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos, tinanong ko, totoo ba na binigay niyo yung mga senatorial candidates na totoo na. Ah. Sabi niya, totoo. No. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ibig sabihin, etong sila, kaya pala nagpakatuta. Kayong mga, dyan, yung mga unit team dyan. Yung bagong alyansa, di ba? Bagong Pilipinas pala. Kayong mga kandidato dyan dati sa 2025, bagong Pilipinas. Ayan, nabulgar kayo. Meron pala, kaya naman pala nagpapakatuta tong mga to. Ayaw niya rin dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudaan siya kasi nga ayaw niya rin ng gano'n. Pero hindi niya naman daw alam
kung anong source. ng Yeah, pera. I was going to go there Yeah. because maybe to some it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman natin nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other parts Kasi sabi of ko, the totoo bang text ganito ang messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawag ka pa kaya, mukhang hindi na, sabi sa akin. Alam mo si Toby, mabiro din niya. When you were saying about, so you believed it because of the context, what was included in the text messages, you said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. Tinanong ko against sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Ganun. Okay. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din yung Sinabi dahil. ko pa, hanggang ngayon, nagte-text kami. Sabi ko, alam mo, lahat ng anong bagay sa mundo may risk, sabi ko. Sabi ko, I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya, yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, Hindi natin masasabi kung makaka-recover nga. Bata pa siya, di ba? So, kailangan niya mag-hire ng abogado niya. Pero sa bigat ng kaso niya, krimen eh. Pangungurakot, di ba? Di ba? Pandarambong. Ewan ko lang. Depende yan sa magiging presidente sa susunod. Sa ngayon, hindi ka pa malilintikan sa ginawa nyo yan dito sa bansang Pilipinas. Sa ngayon. Pero kapag ka naging presidente, sana si Inday Sara, may mapagkakalagyan talaga kayo dyan. Kayong mga tuta ni Tambaloslos at saka yung tao ni Bangag, kayo dyan, mga sekretary, may paglalagyan din kayo. Saka, sabi sa akin ni Leon, ang key dito, kung makikita niyo yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Ken, I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Pino, nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also... Actually, we're adding pressure to That's why. Bersamins to come out. That's why. Speak the truth. Diba? Yun ang Kasi, sinasabi. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi niyo na po eh, pero sila na lang po ang hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. We did, kung sinabi ni... Mga ebidensya Hindi na mo kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily bigay sa amin. And nothing, you were not given any were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun. Makikita na. So, sinadya niyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... ang sinabi pa sa akin, there are more na hindi pinakita sa akin. We're gonna take a very short na kay Congressman Pino. Tatanungin ko na rin po sa inyo. Why did Bersamin choose Congressman Leviste? Well, I think that Bakit? meron silang may relationship sila dun sa malapit. Kasi I think the former chief of staff of E.S. Bersamin is the mayor of Talnao. Okay. Na yun ang constituency ni Lean, and nagtulungan sila ng mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo din yung mayor. So, Kaya- and I think merong mga relation pagkakaugnayan mayors talaga. Adrian Bersamin. I see. All right. So that's probably it. That's why. Kasi ganito yun eh. Akala ko dahil sa malakas ang loob ni Leviste at matapang, kaya kumbaga nakursunadahan ni Adrian Bersamin na doon na lang idulog yung mga nalalaman niya. 'Di ba? Documented dapat ang mga nalalaman ni Adrian. So si dating chief of staff ni ES, tama po, ay ngayon mayor ng Tal. At constituent sila. Saka parang political ally. Alay. Oh, okay. So magkakampi sila dyan sa Batangas. All right. So sa kanya, what can you tell us about the video that you saw, yung CCTV? That Yun lang, you- yung Adrian and some people, supposedly lawyers niya, and of course, Leandro. And then, doon po, meron ng affidavit, si Yusek
Adrian Hindi, Bersamin. hindi na pinakita na may ginagawa sila affidavit. Nandun lang sila, pasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah, sabi niya. But you didn't see a copy? Actually, sinabi niya pa na merong video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian. Wow. Naka-video. Just in case anything. On the record, naka-record talaga. Para kapag dating sa mga hearing, halimbawa, malay natin, mapunta ng Blue Ribbon Committee na wag sana na hindi na sana si Lacson ng talagang committee chairman dyan. May pagkalalagyan talaga. happens. Let's talk about the contents of the text messages, just some of them. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi Wala na silang let's just magagawa. talk about the money. Because there was a Kumalat time, na eh. dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin yung inyong interpretation. Grabe. Yung hindi ko masyado matatandaan, lahat dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung ano, parang gano'n, ano, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, mayroong mga items doon for, yun nga, sa campaign. Tapos yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or Okay. basta ano yun, Delivery to dinner- Nara Street. Magkano po yun? 2 billion. 2 billion. 2 billion. May pangalan din na Jude Baez. Grabe. Yeah. Hindi, So yun din hindi ko masyadong matandaan. Pero natandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, meron pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. Ano yun? Parang 300 million, gano'n. So total of 1. That's what I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan ko kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was there supposed to be a 100 billion insertion, allegedly. Anyway, to cut a long story short, 8 billion was supposed to go to the President through Yusek Adrian Bersamin, hindi ho ba? Tapos nagpunta sa parking lot ng Diamond Hotel, doon daw nagpalitan ng pera. So, to 8, ang pinag-usapan ko dito, 8 billion. Pero, ang pag-deliver po niya, 7.122 billion complete. Yes. Nasaan na po yung 800 plus? Hindi ko alam pero ang nakita ko na may 1.5 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yeah. So I was going to ask you if almost 8 billion was supposedly delivered based on the kwento po of the testimony rather of Yusek Bernardo sa nakuha itong 2 billion noong July na allegedly delivered to Nara. Then Kasi that's mahaba yung text messages talaga over months eh. So may mga kwenta, may 2 billion. Ako naman hindi naman ako matandaan sa ganyan. mahirap din po, especially pagka may nabasa ka tapos medyo magugulat ka. Kasi kaya ang LC. require ko yung pilihan is to give us an affidavit and the copies para kung sakasakali. Which never materialized. Which never materialized. So, di ba si Congressman Lian was supposed to leave, Leandro Leviso was supposed to leave on a... Hindi naman siya umalis hanggang ngayon. Nandiyan, alam ko eh. Is he really here? Because parang sinabi ni Congressman Tino, umalis na ata today. Ano ba? Baka today, pero nagtitext siya sa akin. Kasi sabi ko, bakit gano'n na binigay mo sa amin, anong purpose? Sabi ko, sabi ko naman, sabi niya nga, yun nga, na ayaw niya namang i-pwersahin sila Sila, sa Bersamin. amin. So sabi ko, yes, we just work with what we have, sabi ko. So, kasi actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the President is the most powerful man in the country. Siya Opo. nagsimula nito. Bakit di niya matapos? Siya ICR, spoiled ano eh. nangyari? Totoo naman eh. Siya yung nasusunod eh, di ba? Sinungaling lang talaga. Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya Pinagtatanggol na, di ba? Nagpakatuta na. Yung sinabi ni Erisi kanina, yung mga kumandidato ng alyansang Bagong Pilipinas, may natanggap daw, di ba? Yung mga kumandidato. Kaya laki ng utang nila kay Bangag. pinatawag. So, Utang na loob yan. Pag dumadating na sa mga kabinete, Kaya pag ganyan. dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation. Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize niya Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinibin. So,
it seems that the president doesn't want to know the truth. Do you think the president is guilty? Well, dapat bigyan nga, ako, for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba? Lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo. Nilagay Grabe. sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, 2024, 500 billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? Oo, dalawang beses na. 473 billion. O, pangatlong beses 3 na. years. It's other, Oo. it's, para sa akin, it's either, it's a question of competence or Either complicity. yun nga, you're complicit or the other thing. Di ba? Nagkaganyan kasi ang lakas ng loob ng mga yan. Ang lakas ng loob na gumawa ng kawalang yan. Maski paano yung mga nagdaang mga presidente, walang bisyo eh. Matino-tino ang utak. Dahil alam nila, kaya nilang kontrolin. Ito wala na eh. Wala na talaga sa katinuan. Na-imagine nyo? Wala na sa katinuan. Pagka wala ka na sa katinuan, na high ka, di ba? Yan yung ano mo, yung lakas ng loob mo. Ayan, nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Yan siya talaga. Kaya, ang lakas magsinungaling, ang lakas gumawa ng kawalang yan. Ganyan po. Yun hindi magandang salita. You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Di ba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na Nililito. pero ang dami na masasakripisyo. 3% ang GDP natin. Yung projection na 5.7% GDP for 2025 naging 4.4. Anong ibig sabihin? Maraming mawawala ng trabaho. Maraming malulungkot. Bumaba ka ng bumaba. Yung opportunity lost sa subway, 4 years, nalugi tayo doon, mga 100 billion. Yung PNR elevated rail, nalugi tayo doon, mga 300 billion. Kaya nga sinasabi ko eh. So, with that revelation and your revelation, I mean, kayo po, what do you expect to happen from here on? Ano mo ang maaaring mangyari? Well, hanggang hindi tinutuwid, tinutuldukan ng Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahirap na nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, walang public spending sa infrastructure. Ano na, February na, usually, January, bakbakan na ng mga construction ngayon, wala. Zero. So, ako, Zero. projection ko, by first quarter, 2% ang ating GDP. Ayan ang nakakatakot. Baka umabot tayo sa 1%. 2% eh oh. Ang bilis ng pagbagsak, di ba? Mula sa 3% hanggang ngayon lang. Kailan lang naging 3% na agad? Magiging 2%? Baka wala na. Walang mangyayari dito sa Pilipinas natin. Grabe. Alright, so let's see what happens, Congressman, in the Nakita niyo yung talagang buntong hininga ni Pinky Web. Yung talagang napaisip din si Pinky Web eh. Napansin nyo kanina, di ba? Napaisip siya na lumalim ang pagbuntong hininga niya. Napaisip siya eh. Alam niya eh na walang mangyayari talaga. Dismayado sa totoo lang talaga, no? Baka na-dismaya to si Pinky Web talaga. next days because it is a very Ayun na lang, wala na. serious allegation, di ba? But does it mean that without an Adrian Bersamin or an affidavit? Sa mga ginagawa ko lang naman to, wala naman ako inakutibo, kundi para sa bayan. Para sa bayan eh. Sakripisyo Oo. dito, yung katahimikan ng pamilya ko, alam mo naman, pwede akong balikan. Pero talagang gano'n, I'm already 65, I'm on the last years of my public service after 50 years. So, kahit ano nang gawin niyo sa akin, hindi ako titigil. Kaya lang, siguro, no? Kaya siguro bumoto ng no si Egay, etong si Egay, di ba? Erice. Gawa ng, yun nga, nung binanggit niya ngayon na baka balikan, inaalala niya yung mga, yung pamilya niya. Siguro, baka yun nga ang dahilan kung bakit niya nagbumoto sa no o ibasura yung impeachment ni PBBM. Sa bagay, siya lang mag-isa ron. Kung mag-iayas siya ron, talo pa rin eh, di ba? Kumbaga, eto na yung talagang suktulan ng kawalang hiyahan. Di ba? Kumbaga, bulgar na yung yung conversation nila eh.
At tapos, direct pang si Adrian Bersamin pa, nakagaya ni Saldico, na talagang limpak-limpak na pera din ang nahawakan. Pero, syempre, sa basbas ng Pangulo. Caloocan City 2nd District Representative Edgar Elisa. Sir, thank you so much as always. Ayan po, no? Ating pong nasubaybayan at napanood, ating pong napakinggan ang balitaktakan ni Miss Pinky Webb at ang pag-interview niya kay Erice. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.